Hello mga mare! Magandang araw! Diniligan ko nga pala tong tinanim nga ng kapatid nga ng asawa ko. May bagong tinanim na naman kasi yung kapatid nga ng asawa ko dito nga sa likod bahay namin. Mabuti na nga lang din mga mare, masipag nga pala magtanim nga yung kapatid niya. Lahat nga pala nakatanim nga dito mga mare, puro prutas. Ang huli nga niyang nilagay dito mga mare, rambutan. Natutuwa nga rin ako mga mare dahil nga may magiging tanim nga tayo dito sa likod. At syempre mga mare, kailangan ko nga tong alagaan. Kapag namo nga rin naman to mga mare, ako nga din na makikinabang. Pangarap ko din kasi mga mare kapag nagkabahay nga ako, magtatanim nga ako ng mga gulay tapos prutas. Kaso nga lang mga mare, hindi yata sa akin ang pagtatanim. Dahil lahat naman ng tinatanim ko mga mare namamatay. Hindi naman sa namamatay mga mare, kinakain nga lang ng mga kambing. Kaya ang sabi ko na nga lang mga mare, hindi na nga lang ako magtatanim, baka hindi nga para sa akin ang pagtatanim. Natapos na nga rin pala ako sa pagdidilig. Eto nga, kinuha ko na nga rin pala tong sinampay ko nga kahapon. Nagsisilaglagan na nga rin mga mare dahil nga sa sobrang lakas nga ng hangin. Mabuti na nga lang din mga mare, bago nga ito nalaglag ay tuyo na nga rin. Wala nga rin pala akong tsinelas dyan mga mare dahil hindi ko nga rin pala mahanap. Yung mga aso kasi dito mga mare, mahilig kasi kumuha ng mga tsinelas. Kaya hindi ko na naman alam kung saan nga nila tinakbo. Mga pasaway nga rin kasi mga mare, mga alaga namin ditong aso mga mare, kung hindi nga yung basura yung kukunin nila yung tsinelas nga. Kaya pagising ko nga ng umaga, wala na nga rin akong masuot. Dahil hapon na nga rin to mga mare, nagpaliyap na nga ako ng apoy para makapagluto na nga rin ako. Masyado nga mahangin mga mare, kaya hindi ko nga mapaapoy nga tong papel. Hindi ko nga masyadong mapaliyap mga mare, kaya nilagyan ko na nga lang ng mantika. Nako mga mare, konti na nga lang, mauubos na nga rin tong kahoy ko. Hindi pa kasi mga mare nagbebenta nga yung pinagbilihan ko nga ng kahoy nung nakaraan. Hindi ko nga rin alam mga mare kung ba't hindi pa nga sila nagbebenta. Sana nga rin mga mare, bago nga ito maubos, makapagbenta na nga rin sila sa akin. Kung mayroon nga lang akong alam na magkakahoyan nga dito mga mare, ako na nga lang magkakahoy. Kaso nga mga mare, kahit matagal lang ako dito, hindi ko ba nga kabisado ang lugar. Ay sinasabi ko talaga mga mare, pag may alam nga ako magkakahoyan nga dito, ako magkakahoy. Kinuha ko na nga tong kaldero para lagyan nga ng 2 takal nga ng bigas. Dalawa nga lang ang niluluto ko mga mare dahil nga marami na nga rin sa amin to. Minsan nga rin mga mare, pag may natitira ngayon na nga lang din ang kinakain namin tuwing gabi. Para hindi na nga rin ako nagsasaing mga mare. Madalas nga rin mga mare, pag nagkukulang nga sa amin yung kanin, nang hihingi na lang kami sa kabila. Pagpasensyahan nyo na nga rin mga mare, yung background ko nga marami nga hugasin. 2 beses ko nga lang din hinugasan nga yung bigas dyan mga mare. Kung pwede nga lang mga mare, sabunin nga isa-isa yan mga mare, ginawa ko na para maging malinis. Charis! Hindi naman pwede mga mare na hugasan nga yan ng 5 beses mga mare dahil nga mawawala nga yung vitamins. Vitamins? Pagpasensyahan nyo na nga rin mga mare, mga sinasabi ko kung ano-ano na nga. Maikwento ko nga rin pala sa inyo mga mare. Alam nyo ba mga mare, yung sikat nga na vlogger ngayon, yung Ran and Gale? Dati pa nga ako nanonood sa mga vlog nga nila mga mare, yung nakatira pa nga sila sa bukid. Nakaka-inspire kasi yung mga kwento nga nila mga mare dati. Ngayon nga rin mga mare, maganda na nga rin yung buhay nila. Manifesting nga rin mga mare na maging maganda nga rin ang buhay namin. At sana nga rin mga mare, maging successful nga tong mga vlog ko. Gusto ko na nga rin mapauwi nga yung asawa ko mga mare. At para makapag-stay na nga rin siya dito sa bahay. Sobrang deserve naman ng asawa ko mga mare na makapagpahinga. Mabuti nga rin mga mare na kapagpagawa nga yung asawa ko ng bahay namin. Dahil mas maganda talaga mga mare ang nakabukod. Wala namang problema sa kanila mga mare at mabait nga rin si nanay. O siya mga mare, nagigib na nga rin pala ako ng tubig. Tingnan nyo naman mga mare, sa sobrang lakas ko nga nabubuhat ko nga tong 2. Pag andito nga rin mga mare yung asawa ko, hindi nga ako makapagbuhat nga ng ganyan. Syempre pag andito nga siya, hindi nga ako makapagbuhat, para nga akong pilay. Pag wala naman siya dito mga mare, nagagawa ko naman lahat. Syempre mga mare, kailangan din natin magpabebe. Biro lang yun mga mare, hindi ko nga yun ginagawa sa kanya. Minsan na nga lang magbakasyon, mauutusan pa. O diba, malakas talaga ako. Nako mga mare, kahit 10 tao pa nga yan, mabubuhat ko. Charis! Diyan nga rin sa part na yan mga mare, nasukat nga pala ako. Pero hindi ko muna nga pinansin dyan mga mare, pero nung naramdaman ko na nga masakit, huminto muna nga ako sa paghuhugas. Dahil hindi pa nga masyadong madilim mga mare, pumunta muna nga kami dito sa kabilang bahay. Syempre mga mare, tumambay muna nga kami sandali. Habang naglalaro nga rin itong mga batang to, ay nahubaran nga pala tong batang makulit. Masyado na kasing maluwang nga yung pajama niya dyan mga mare. Kaya sabi ko nga kay Cassie ay tanggalin na nga lang niya. Umuwi muna nga rin ako at para makapagwalis nga dito sa labas. Wala na nga rin pala dito yung lamesa mahaba mga mare dahil kinuha na nga rin pala. Mas mabuti na nga lang din na kinuha mga mare dahil nga baka masira nga dito. Pag umuulan nga rin kasi mga mare, nababasa nga pala yung lamesa. Pag nababasa nga ang kahoy mga mare, doon na nga rin nag-uumpisa ang pagbubulok. Habang nagwawalis nga rin pala ako dito, eto nga pala mga manok na to, pasok ng pasok nga dito sa loob nga ng bahay. Naku talaga, itong
mga manok na to, parang gusto nga talaga magpatinola. Pasalamat kayo ay mabait nga ako. Naghiwa nga rin pala ako dito ng sibuyas mga mare dahil ito nga pala yung uulamin ko. Yes mga mare, tama po kayo ng pagkakarinig, pwede po tong ulamin. Igigisa nga lang to mga mare at masarap nga to. Pwede nga rin to lagyan ng itlog mga mare, pero ako nga hindi ko nga to lalagyan. Ito na nga rin pala lahat ng sibuyas nga na hiniwa ko nga kanina. Wag nyo na nga rin pagsinin mga mare, paghiwa ko nga dyan, ganyan talaga ako maghiwa. Ako nga rin nakakain mga mare, kaya wag na nga kayong kumontra. Ito nga rin pala yung ulam nga ng mga bata mga mare, yung hotdog, longganisa, tapos itlog. Syempre mga mare, walang iba, akin po yung isda. Nagpainit na nga rin pala ako ng tubig yan mga mare dahil nga magtitimpla nga pala ako ng kape. Yan nga pala yung magiging sabaw namin mga mare, halo nga lang sa kanin. Fast forward na nga rin mga mare, tapos na nga rin pala kaming kumain. At eto nga rin pala, hinahanap ko nga pala yung gamot ko. Tuwing gabi nga pala mga mare, umiinom nga pala ako ng gamot. Kung tatanungin nyo nga rin mga mare kung anong gamot nga yan, pang patalino. Cherry. Syempre mga mare, hindi nga lang ako ang iinom. Paracetamol yan mga mare dahil nga mainit nga po sila. Hindi po totally mainit mga mare, may sinat-sinat nga lang. Para na nga rin hindi tumuloy mga mare ang sinat nga nila, ipapainumin ko na nga rin pala sila kaagad nga ng gamot. Tuwing gabi nga rin po pala mga mare, tinuturuan ko nga pala si Matmat nga pala magsulat. Malapit na nga rin po pala siya mag-aral mga mare, kaya kailangan na nga rin po siyang turuan. Nagtataka nga rin ako mga mare sa batang to. Sobrang pasaway nga itong mga mare, pero hindi naman siya mahirap turuan. Natutuwa nga rin ako mga mare habang pinapanood nga itong video na to. Hindi ko nga rin akalain mga mare na gustong gusto nga niya magsulat. Sana nga rin mga mare pag napasok nga to sa school niya, hindi nga to maging magulo. Dahil dito nga lang sa bahay mga mare, sobrang gulo na nga niya. Hindi naman siguro no mga mare. Magbabago naman na siguro mga mare yung ugali niya pag nakapasok na. Tingnan niyo naman mga mare kung gaano nga siya kagaling magsulat. O siya mga mare, hanggang dito muna ang video natin. Salamat po sa panonood. God bless you po. Bye!